Sa tuktok ng Dominican Hill sa Baguio, may isang abandonadong gusali na kinatatakutan ng marami ang Diplomat Hotel. Kahit sa liwanag ng araw, may bumabalot na malamig na pakiramdam sa paligid nito. Pero sa pagsapit ng gabi, isang madilim na lihim ang nagising. Noong una, hindi ito isang hotel. Isa itong monasteryong itinayo ng mga Dominikanong pari noong 1911, isang lugar ng pananampalataya at kapayapaan. Pero sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagbago ang lahat. Naging kanlungan ito ng mga sibilyan at sugatang sundalo. Ngunit nang sakupin ng mga Hapones ang Baguio, ang mga pader ng monasteryong ito ay naging saksi sa matitinding pagdurusa. Ayon sa mga kwento, maraming pari at madre ang brutal na pinaslang ng mga sundalong Hapones. Ang ilan ay pinugutan ng ulo, ang iba ay pinagpapatay sa loob mismo ng altar. Ang kanilang mga sigaw ng paghihirap ay bumulabog sa tahimik na bundok. Mga sigaw na, ayon sa ilan, maririnig pa rin hanggang ngayon. Pagkatapos ng digmaan, ang gusali ay na-renovate at ginawang Diplomat Hotel. Sa loob ng ilang taon, naging matahimik ang lugar pero may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Yun sa mga dating empleyado at bisita, may naririnig silang pag-iyak at pagbulong sa gitna ng gabi. Minsan may bigla na lang bumabagsak na gamit. Kahit walang hangin o taong gumagana. May mga anino raw na dumadaan sa pasilyo, ngunit sa tuwing lilingunin wala namang tao. Pinakakinatatakutan ng mga aparisyon ng mga paring walang ulo, tahimik na naglalakad sa dilim para bang may hinahanap. Minsan sa mga bintana ng matataas na palapag, may mga matang nakatitig pero wala namang nakatira roon. Isang paranormal investigator ang nagtangkang matulog sa loob ng Diplomat Hotel. Sinamahan siya ng kanyang team. May dalang mga camera at recording devices. Habang iniikot nila ang gusali, naramdaman nilang parang may sumusunod sa kanila. Nakarinig sila ng mabibigat na hakbang sa likuran nila. Pero sa tuwing lilingon sila, walang tao. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, iniwan nilang bukas ang isang voice recorder sa gitna ng dating chapel. Nang balikan nila ito at pakinggan ang recording, may narinig silang mahina at pabulong na tinig. "Tulungan niyo kami." Sa takot, agad silang lumabas ng gusali. Pero bago sila makasakay sa kanilang sasakyan, napatingin sila sa bintana ng ikalawang palapag. Nakatayo roon ang isang babaeng duguan, maputla at walang mata. Habang tumatakbo sila palayo, isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong Diplomat Hotel. Hanggang ngayon, ang gusaling ito ay patuloy na nakatayo, isang tahimik na alaala ng madilim nitong nakaraan. Marami na ang nagtangkang ipaliwanag ang mga kababalaghang nagaganap dito, pero isang bagay ang sigurado, may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik at patuloy na